Run! 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 Baklang bully, iyak sa mga artist. Nasaktan si Percy Tabi sa isang artist na si Richard Art sa social media tungkol sa kanyang napakagandang art na ginaya niya si Percy Tabi na kuhang-kuha talaga ang mukha. Iyak naman kay Boy Iyak itong buling akla. Ipininta din yung magandang babae, ang resulta si Percy Tabi. Idadamay daw si Boy Iyak sa pagsampa ng kaso. Patay tayo diyan. Yan na nga yung sinasabi ko eh. Huwag niyo gawin sa kapwa yung ayaw niyong gawin sa'yo. Hindi po pwedeng kayo lang ang bully. Hindi po pwedeng kayo lang ang mambastos. Hindi po pwedeng kayo lang ang laging nananakit ng damdamin ng isang tao. Eh, wala naman talagang intensyon na masaktan ka, pero si Tabi. That's part of their content. No? Nasa social media tayo ngayon, yung mga content creator, ang mga yan, mga artist. Eh, kamalas mo, ikaw na pagtripan. Karma, inabot ng baklang bully na ito. Yan ang sinasabi sa kabastusan mo sa mga Duterte, sa mga kalyado ng mga Duterte, ayan ang napala mo. Tangina, karikature lang, umiyak ka. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Dalawang artist po ang ating pag-uusapan ngayon dahil ito po yung mga gumuhit ng katawang lupa, mukhang kabayo, na ni Percy Sintanya. Na alam naman natin, Akbayan, representative party list po ito. Grabe yan. Makapambastos sa mga Duterte, makapambastos sa kay Inday Sara, sa mga kampi ng mga Duterte. Walang preno yung bungangang tabingi na yan eh. So ngayon, sa simpleng sa simpleng guhit lang ng mga content creator dyan sa social media, nasaktan ang buwang at gusto pang magsampa ng kaso. Diyos ko, iyakin tong mga animal, no? Pero kayo ang babastos ninyo sa mga Duterte, ay hindi man kayo kinakasuhan, hinayaan lang naman kayo, pinagtatawanan nga lang ninyo si Tatay Digong, no, Inday Sara. Pero hito ngayon, may mga netizen, hindi ko alam kung mga DDS ang mga to, no? Pero napagtripan ka kasi, madaldal ka kasi sa social media, no? Sa kaganda ng guhitin eh. Alabas pa muna natin yung mga guhit ng mga artist na ito. Dalawang artist, no? So yung isang artist, ito po yun, si Richard Art. galing ko, gumuhit. Ayan, ginuhit si Percy Tabi. Yung original na picture, yung naipinta, nakatabingi na. Ito ay art para sa akin. Ito ay isang talent ng isang Filipino artist, no, na ipinamalas niya. May dinaan niya sa pagpipinta ang kanyang kritisismo. Ito ay part of criticism sa isang politikong nakatabingi ang panga. At hindi po yan ipinagbabawal. Wala pong illegal dyan sa mga caricature. That's freedom of expression. Nasa Bill of Rights po yan, nasa baba. Article 3, Section 4. So wala pong illegal dyan at wala pong masama. No? Eh kung yun ang kanyang expression na gusto kang ipinta at yung pinta niya ay sa pamamagitan ng caricature ang resulta, huwag kang umiyak. Nasa demokrasyang bansa ko tayo eh. Lalo na po kayo ay mga politician po kayo, huwag masyadong iyakin. Yan po yung pinalagan niya. So ito naman po yung art ni ni Boy Iyak. Idol ko talaga to si Boy Iyak eh. Alam mo si Boy Iyak eh, pag nilagay mo yung mukha doon, kunyari, 6 eh, ang lalabas iba. Yan yung estratehiya nila bilang isang content creator. Okay, ito naman yung pinta ni Boy Iyak. Ayan, no? Pero ang resulta parang si Ninyo Barsagay. May magandang babae nakalagay, no? Yun yung ginagaya niya. Pero yung resulta si Percy Sindan niya. Alam mo, maging proud ka Percy Sindan niya kasi ikaw yung nagiging subject, no? Ng mga artist, ng mga content creator sa social media. So, ibig sabihin, sikat supoy ka. Sikat ka sa kalukuhan. Eh, panay ka batikos sa mga Duterte. Talagang pag binatikos mo kasi ang mga Duterte, talagang sisikat ka. Marami kang bashers. So, ito in response lang din po siguro ito sa mga ginagawa mo bilang isang kongresista. So, wag naman masyadong iyakin. Yan po, nilabas po yung art ni Boy Iyak. Pero deleted na po yan kay Boy Iyak. Bibinsa takot siguro si Boy Iyak. Huwag kang matakot, Boy Iyak. That's part of freedom of expression at freedom of speech. Kayong mga artist, sige lang. Kasi nga sila naman, may mga artist din naman sila, mga dilawan, pinklawan eh. Ginuguhit nila si Tatay Digong, iba yung resulta. No? That's part of our democracy. Huwag kayong matakot eh. Panindigan niyo po yung yung art ninyo bilang isang artist. Marami pong humahanga sa inyo. May mga kakaibang talento. Eh ang problema nga lang po, itong hinayupak na Percy Sindan niya, masyadong iyakin. Hindi siguro niya matanggap-tanggap na ganyan ang mukha niya. Ganyan talaga yung mukha mo, Percy. So, hindi po mababago yan. Kung kayo makapambuli, sobra-sobra eh. Okay, so pag-usapan po natin muna, ito i-play po natin yung video, sinasaktan yung atakdog ng mga pinklawan-dilawan mga komunista, nagsumbong sa media. Gaba, dili good magsaba. O ito, pakinggan po natin si Percy Tabi at saka i-rebat natin. Siyempre, kakampi tayo ng mga artist na yan. Ako, kahit tagayahin nila ako, tapos ang resulta iba, okay lang. Kunyari, mukha ni Tatay Digong, ako yung resulta, okay, ayos. Drawing niya ako, iyak. At saka ni Richard Art, ayan. Pakinggan natin yung iyakin na bullying bakla, no?
Ngayon na naman, magagalit kayo sa amin, sasabihin namin kayo, bakla, bakla naman talaga kayo, no? Kakampingan ninyo si Vice Gandang akla. Bully ka, pero siya yan ang maliwanag dyan. Bully ka, pero pag ginantihan ka, umiyak-iyak ka. Wagi, tangina, yan naman yung personality mo, eh. Bully, bastos. Gantihan ka na magandang art, okay lang yan. O, ito si Tabi, oh. Ano po yung reaction po ninyo nung nakita po ninyo? First time yung nakita yung caricature po. Kanina umaga pagising ko, marami na tayong mga kababayan na nag-forward sa akin nitong caricature na ginawa sa akin ng isang account na pangalan ay Richard Art. Tapos nung sinilit natin yung account, nakita natin, gumagawa talaga siya ng mga portraits, caricature using his artist talent. At talaga nalungkot ako kasi imagine, a gifted person, isang tao na binigyan ng artistic capacities ng Panginoon ay ginagamit ito para mangutya at manlait ng kapwa. So, Oh, lol. Yan, tangina, ano natin, sagutin natin one by one ito. Alam mo, Perse, ang ganda ng sinabi mo eh. No? Binigyan daw ng talent ng Panginoon pero ginagamit sa panglait ng kapwa. Alam mo, Perse Tabi, ginagawa nyo yan. Di ba yung mga kaliwang grupo? Grabe kayo manglait, yung mga taga-University of the Philippines na mga aktivista. Diyan kayo nanggaling, di ba? Mga bastos kayo. Tingnan mo yung talent ninyo. Tayo na taon-taon, no? Sa panahon ni Tatay Digong hanggang ngayon, kay Inday Sara. Gumagawa kayo ng effigy, di ba? Ang galing ninyo. No? Mga artist kayo. Kuhang-kuha ninyo yung inis ng taong bayan. Ayan, pagsabihan nyo rin yung mga inayupak na mga kakampi ninyo na yung talent ninyo na ibinigay ng Diyos. Huwag yung gamitin para manglait ng kapwa. Hindi back to you. Kayo, okay lang kayo manglait. So, kumbaga, no, ano kayo, wala pwedeng makakaharang sa inyo. No, untouchable kayo. At hindi pwede kayong punain. Kasi nga, feeling ninyo kayo ang superior. Gumagawa kayo ng art, putang ina, nakakagalit. Pero nung ginantihan kayo, iyak kayo. Putang ina, napaka-double standards po ninyo. Wala kayong karapatan pumuna dito sa kay Richard Art na gumawa ng mukha mong nakatabingi. Totoo naman talaga nakatabingi ka. Tingnan mo naman yan, oh. Wala kanya-kanyang trip lang yan. Kanya-kanyang imahinasyon. No, bilang isang artist, ako hindi ako artist. But for example, mag-imagine ako na ganito. That's part of freedom of expression at karapatan ko magpinta. Hindi naman ipinagbabawal sa saligang batas na puminta ka ng karikature ng isang politikong hinayupak. Very easy. So ngayon, pagsabihan nyo po, yung mga aktivista na gumagawa ng effigy ng mga presidente, kay Inday Sara, kay former President Duterte, grabe kayo mabalahura eh. Ibak to yun na lang natin sa mga kakampi ninyo. So ngayon, tinamaan kayo dito, simpleng art, o iyak kayo. Sige nga, tuloy yun. yun yung nag-i-initial reaction ko. Pero later on, marami na rin nag-message na nagsabi na hindi dapat ito palampasin at dapat ito ay maturuan daw ng leksyon. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng ating legal team kung paano tayo mag-proceed from this point on. Mas hindi para sa akin, alam nyo, kundi para dun sa mga katulad ko na mga naging survivors ng stroke o kaya naman ay mga kapwa PWDs na ginagamit yung aming disability bilang katatawanan. At napakasakit ito kasi hindi nila alam kung ano katindi yung pinagdaanan namin dun sa medical episode halimbawa ng stroke para makasurvive at ng aming mga pamilya para lamang gawing isang punchline. Ano po ang inyong masasabi dun sa mga may Lol! Putang ina, nanghanap ng damay. Oo, gagawa daw siya ng hakbang legal, no? Kailangan daw maparusahan, no? Lo mo yung artist na yun. Alam mo, Percy Tabi, no? Huwag ka na maghanap ng damay. Ginagamit mo pa yung mga stroke, ginagamit mo pa yung PWD. Wala namang intention yung artist na yun para sa mga PWD. Ikaw lang talaga, sinisingle out ka nga eh. Rinuwi nga yung mukha mong nakatabing eh. Nang damay ka pa, grabe ang galing mag-twist ng ng sitwasyon itong mga kaliwang grupo. Masyado kang iyakin. Si Digong, ginawa ng karikature ninyo, mga grupo ninyo, pinagtatawanan ninyo. Di ba? O yung ginawa nyo kay ni Vice Ganda, kay Tatay Digong, pinagtatawanan ninyo. Mamaya, ipipli natin yung mga rebuttal natin sa yung inayupak ha. No? Kayo ay politician. Pumasok kayo dyan sa sitwasyon na yan, tanggapin nyo yung kritisismo against sa inyo. Hindi lang pwede kayo lang masaya. Hindi po pwede kayo lang yung palaging panalo sa pambubuli eh. Hindi po pwede na laging sumasang-ayon sa inyo ang tao. Mga kaliwang grupo lang naman din sumasang-ayon sa inyo eh. Tanggapin nyo na ang taong bayan, sinusuka talaga ang inyong mga estilo bilang isang kongresista. Pinuna ka dito. Isa lang ang ibig sabihin yan. Renowing ka, ipininta ka dahil nainis yung artist na yan sa pagmumukha mo. Ako nga, inis sa'yo eh. Nakita ko lang mukha mo, putangin na, sira ang buhay ko eh. Sira ang araw ko, tangin ang minu. Grabe ka naman kasi mga panglait din sa mga Duterte. Di ba, pinagtatawanan mo pa. Saka hindi lang naman yung artist na yan ang gumagawa ng caricature, marami. Yung kakampi mo, mga taga-UP, ang galing ng mga fine arts dyan eh. No? Ang galing ng mga, mga nagpipinta, mga artist. Laging pulutan si Inday Sara, laging pulutan si Tatay Digong, malaking effigy ba? Bakit ba, nagsampa ba ng kaso yun, si Inday Sara, si Tatay Digong? Hindi. Kasi alam ng mga yan, mga abogada ang mga yan, that's part of freedom of expression. Mapahiya ka lang. Iiyak ka lang doon dahil wala naman pong illegal sa caricature. Okay, tuloy tayo. nanaw po na, well, political figure ka or even mga artista, for example, fair game kayo sa mga political satire na ganito, including Tama. physical characteristics po, no? Where should you draw the line between political satire and ano bang tawag doon, pambabastos?
Yes, and this is outright cruelty and discrimination. So, tanggap naman natin na tayo ay mga political figures, public figures, and we welcome criticisms, we welcome feedback, we welcome those who disagree with us. Pero ito kasi nangyari talagang i-cross the line. Ang ginamit na talaga na weapon, na weaponize yung ating pagiging stroke survivor, yung asymmetry ng aking mukha, tawag nila yung pagiging nyiwi ko para gawing katatawanan. At hindi lang ito tungkol sa akin kasi this is about everyone na mayroong similar characteristics. Mga kapwa ko stroke survivors na hindi rin pantay yung mukha because of the asymmetry as a result of the stroke. O kaya naman mga PWDs na mayroong physical disability na ginagamit na katatawanan at ginagawang dahilan para kutyain at salawalain yung kanilang pagkatao. Alam mo, pero si Sindan niya, huwag kang maghanap ng damay. Tarantado. ako sa akin hindi naman ako nanonood dyan sa mga art ni Richard Art, no? Pati dyan kay Boy Iyak. Huwag kang maghanap ng damay ng mga cancer survivor. Asawa ko, cancer survivor din ng may PWD. Ito ay ginamit mo lang sila. Huwag mong gamitin sila. Alam namin yung mga estratehiya mo. Maliwanag po dyan sa art ni Richard Art, hindi niya dinamay yung mga PWD or yung mga stroke survivor, cancer survivor. Kahit tanungin mo si Richard Art, hindi niya alam kung bakit tumatabingi yung panga mo. At ako nga rin mismo, lagi kami nagkikriticize sa inyo, hindi din namin alam kung bakit tumatabingi yung panga mo. Ngayon, magpapasalamat kami kay Richard Art dahil nalaman namin na kaya tumatabingi yung panga mo dahil cancer survivor ka. O di ba? Nalaman namin sa artist na yan. Ako sa akin wala siyang intention na manakit sa PWD. At wala siyang intention na manakit sa mga cancer survivor. Ang intention niya ay ipinta niya yung isang akbayan representative president niya dahil nainisa sa'yo sa inyong political stand. Kung dawi ka mambastos sa mga Duterte, dawi ka bumabanat sa mga Duterte, ine-express niya yung galit niya, ipininta ka niya, yan lang doon, hanggang doon lang. Huwag mo namang i-extend doon sa mga PWD, doon sa mga cancer survivor. Anak ka ng kagwang ka. Wala kaming pakialam doon. Ang pakialam namin, yung political stand mo kung paano ka mambastos sa mga Duterte, period. Yan naman pala ayaw mong mabuli. Ayaw mong mabastos ka, edi wag ka rin mambastos, wag ka rin mambuli. Ginagawa mong pulutan ng mga Duterte, araw-araw, puro Duterte Inday Sara. Makabanat ka, sobra-sobra. Ngayon, merong isang netizen na artist, ine-express niya yung damdamin niya sa pag-criticize sa'yo sa pamamagitan ng pagpipinta. Yan naman talaga yung mukha mo Wag kang magalit. Wag kang iyakan. Tangingot naman ito. Alam mo, nakakahiya sa isang bullying akla, no? Na ikaw, grabe, mambuli ka, mambastos ka, sobra-sobra. Pero ginantihan ka lang ng pagpipinta, iyak ka. Bakla talaga. Ayun nga, ayun. Kanina lamang po ipinakita natin yung post ni Richard Art na humihingi siya ng paumanhin at hindi rin po niya intensyon na makasakit ng damdamin doon sa kanyang pagpapakita ng caricature. Ano po ang tugon ninyo dito? Well, binasa ko at yung paghingi ng paumanhin, hindi ko alam kung kanino address yung kanyang panghingi ng apology kasi kung mapansin po natin, ni walang pangalan na binanggit kung sino yung kanyang pinapatungkulan ng kanyang apology. So, mainam din na makita ng mga kababayan natin na may ganito na paghingi ng apology pero sa dulo dapat may pananagutan. Kasi hindi pwedeng lagi na lamang ganito na may gagawin na panlalait, pangutya sa kapwa tapos pag na-call out, hihingi lang ng public apology. Itong apology na to parang non-apology kasi hindi nga nagbanggit na pangalan kung kanino sila nag-apologize. Ito po ba ang first Ang tanga naman ito, no? Humingi na nga ako sa'yo ng apology, ayaw mo talagang tumanggap, buang ka. Diyos ko, tumbak lang na ito, kluban na ito. Ito po yung apology ni Richard Art, no? Okay. So basahin po natin yan, kasi sabi ni Percy, hindi na daw niya alam kung para saan daw yan. Hindi para saan ba? Sa'yo! Kabuba naman. Ikaw lang naman yung nag-react sa mga ipinipinta ni Richard Art. Kaya para yan sa'yo, baklang ukloban, no? Sabi ni Richard Art, magandang araw po sa lahat. Taos-puso po akong humingi ng paumanhin sa caricature na ibinuhit at ipinost ko. Hindi ko po intensyon na manakit o pagtawanan ang kondisyon ng kahit sino. Tama. Kulang po ako sa pag-iisip at hindi ko naisip yung magiging epekto nito. Humingi po ako ng sorry sa taong nadamay, sa pamilya niya at sa lahat ng na-offend. Tinanggal ko na po yung post at magsisilbi po itong aral sa akin bilang artist. Pangako po na mas magiging maingat at responsable na ako sa mga susunod kong gawa. Salamat po, Richard Art. Sabi naman dito sa baba, walang intensyon, manakit o pagtawanan ang kondisyon ni Numan. Ano yun? Aksidente lang ba na drawing mo? We have taken serious note on this incident. Buang! Ngayon, humingi ng paumanhin sa inyo, ayaw niyo tanggapin. Kaya gusto ninyong parusahan daw, legal action. Lo mo. Wala pong ganyan. Wala po sa saligang batas. Na pinagbabawal yung pagpinta ng caricature. Nanginamin mo, Perse. Tinakot nyo yung ordinaryong Pilipino na kasuhan. Huwag kayong mag-alala, Richard Art. Tutulungan kayo ni Kiko Barsaga. Sige nga, tuloy nga natin. time na ginawan kayo ng caricature nitong si Richard Art? First time niyo po ba siyang na-encounter? First time ko to na-encounter pero in the past marami na rin gumawa ng mga similar na mga caricature. Yung iba ine-edit yung photos para yan gawin na nakangiwi ako. Tapos madalas ko na rin naman na-encounter. Nakangiwi ka naman talaga. Tang inumin naman tong baklang ito. Tanggapin mo nakangiwi ka. Ngiwi ka talaga, sir. Maniwala ka. Tumingin ka sa salamin mo. Tangina, huwag mong dayaan yung sarili mo, kawawa ka.
Nagre-react kahit ako, tabingi ka nga. Nakakiling ka lagi. Kaya sir, bawa ka sa sarili mo. Yung drawing na Richard, hindi intensyon na saktan ang pagiging PWD mo. Pagiging sa cancer survivor mo. Yan talaga ang itsura mo. Huwag mo nang iribat, putang ina, dinaya mo sarili mo, manalamin ka. Manalamin ka. Eh, siyempre artist yan eh, siyempre kailangan niya ng content quest para mapansin, no? Kasi content creator yan eh. You need to accept the reality na tabingi ang panga mo. Left or right ka. Ano ba? Kanan pala yung tabingi niya. Since the start of my yung electoral political career in 2022 na tinatawag na baklang iwi, baklang sinampalang tikbalang, no? Kung maalala nyo, 2 years ago, meron pa isang Totoo naman, baklang yung ka. Hindi ka bakla. Lo mo. Huwag mo dayain pagkatao mo. Ikaw pala, hindi mo accept na bakla ka. Kung tawagin kang bakla, putang na, huwag ka naman masaktan. Totoo naman talagang bakla ka. Yan ang mahirap sa inyo eh. Kayo mambastos, okay lang. Pag may gumawa ng kabastusan sa inyo, failing nyo, binagsakan na kayo ng langit at lupa, mga inayupa. Yun. senador na nagsabi sa akin na sasampalin daw niya ako para magpantay yung mukha ko. Opo. Pero, sir, I understand, sabi niyo po kanina, Sinong senador na sampal sa'yo para pumantay yung mukha mo? Si ano ba? Si Bato? O si Robin Idol Padilla? Kasi matindi rin ang pambanat mo sa mga yan eh. Nagkantihan ka, umiyak ka. Yes! Gato ko. kung pinag-aaralan pa ng legal team ninyo kung ano yung magiging next move. But as early as now, nakikita po ba natin kung ano-ano yung mga considerations, mga possible na legal case na pwede niyang kaharapin kung sakali? Well, syempre, nandyan yung mga defamation cases na meron tayo, pero sa dulo, kausap pa rin kasi ilang grupo ng mga PWDs. At in fact, marami sa kanila talaga ang nag-uudyok sa atin na mag-file ng kaso under RA 7277. Ito yung Magna Carta for disabled persons. Kasi under this Republic Act, pinoprotektahan ang mga persons with disabilities mula sa humiliation because of their disability. So, ang pakiusap nila, sana daw ay ituloy yung pagkakaso nang sa ganun ay kahit pa paano matuto ang ating mga kababayan na hindi gawing katatawanan ang disability ng mga Pilipino kapwa Tangina nila. mo, sir. Mapahiya ka lang sa korte para sa akin. Defamation? Wala pong kasong defamation pag ikaw ay politician. Yan po ay nasa desisyon na ng Korte Suprema. Walang defamation case pag ikaw ay public servant. Tandaan mo. Pagmurahin ka namin kaliwat ka ng hinayupak. Sir, wala yan, sir. That's part of freedom of expression. Mura, wala yan. Walang defamation yan. Marami nang talo dyan, sir. Totoo lang. Ano na yung ruling ng Korte Suprema? At saka sabi niya, magsasampa ng kaso yung mga PWD. For your information, sir, wala namang binanggit na PWD yung Richard Art. Sa totoo lang. Ang intensyon lamang niya, yung expression niya, yun ang imahinasyon niya sa pagkatao. Dahil bastos ka. Ngayon, nakaganti ang mga yan, iyak ka. Okay, meron pang isang artist na posible daw na sampahan din ng reklamo. Ito ay post ng ang balita ngayon. Ayan, oh. Si Boy iyak. Ang sabi dyan, no? Oh, ito. Basahin natin yung post ng ang balita ngayon. Boy iyak, posibleng isa sa mga irereklamo ni Sindanya. Bagamat burado na ang naturang viral content, posibleng mapabilang umano sa mga irereklamo ang content creator na si Boy iyak matapos umano nitong magpakalat ng larawang naghahambing sa kongresista kay Mia Khalifa. Nangina, Boy iyak. Huwag kang matakot, Boy iyak. Hindi tama na. Dito magagalit ka pa rin dito pero si Sindanya. Kaganda ng pinagkumpara ni Boy iyak sa'yo, Mia Khalifa talaga. Hindi nga naman, at least na ihawig ka sa mga magaganda. Kaso porn artist ito. Alam nyo, sa mga artist na may mga ganyan, caricature ginagawa, huwag po kayong matakot. Dahil ito po, marami naman pong mga caricature na ginagawa. Ito, pinagpipiestahan ito, ganyan. Ayan, Percy Tabi talaga. Again, hindi natin kinukutya ang pagiging, ngayon lang natin nalaman na si Percy pala ay cancer survivor. Out tayo dyan, Percy, sa usapin na yan. Ngayon natin nalaman na si Percy Sindanya ay PWD pala ang kanyang status. Yun ang mahirap sa inyo, kayo pa yung may kapansanan, kayo pa yung bully animal. Okay, ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa kanyang political stand. Na grabe talaga makapambastos sa mga Duterte. Alam, yan po yung mga political caricature. Si Tatay Digong, Donald Trump, si Bangag na, meron din. Ayan po. Alam nyo, ito, wala pong hindi po illegal yung political caricature. Part of freedom of expression po yan. Ito, basahin ko po, meron pong post kay Fichu, no? Alam naman natin, diniis din po. Political caricatures are not illegal. Super happy ako malaman na heart si Percy Serdanya, no? At nag-threaten siya, magkakaso siya sa lahat ng mga pinagtatawanan siya. Pero, how stupid. Ill-informed and disgustingly self-indulgent. It is to think he can sue people who make caricatures of him or making fun of his physical attributes. Di pa siya pinangpanganak. Politicians have been made into caricatures by political cartoonists and graffiti artists or even random people who even before the internet was created drew them on walls and street pavements. Di ba kayo mga kaliwang grupo? Hindi na mga political caricature ninyo sa mga pader pa. Tsaka ang overacting niya, people aren't making fun of people who had a stroke. Tama, hindi naman natatawa kami sa mga na-stroke. Natawa kami dahil nga sa inyong political stand. People are making fun of him. Bakit naging advocacy about PWDs? Isa lang naman ang pinagtatawanan. Tama.
Nang damay, hanap nga ng damay. Again, hindi illegal na pagtawanan ng isang public official sa itsura o gawa ng political caricature. Ayan. For some time, leftists and sensitive are very fragile. Matindi nga ho yung mga kaliwang grupo eh. Matindi gumagawa ng caricature. Kaya kayong mga artist, wag po kayong matakot. Tuloy nyo lang yung pagpipinta nyo. Next may pinta si Bangag. Sabi naman ni Kiko Barsagaw, handa umano siyang tumulong sa mga ng legal sa mga sasampahan ng kaso ni Percy Sindanya. Wag po kayong matakot. Lapit po kayo kaya kung Kiko Barsaga. Tsaka mapaya lang siya dyan pagdating sa korte kung kayo. Patindi kayong ito sabi ko, Barsaga nag-alok ng legal assistance sa artist na binalaan ng Akbayan. We are willing to provide legal assistance to Richard Art in their case against Akbayan Party List. We will protect the Filipino people's rights to speak out against corrupt government officials, sabi ni ex-Congressman Kiko Barsaga. Huwag po kayong mag-alala. Boy, iyak, damay ka daw. Huwag kayong mag-alala dahil hindi po yan illegal. Wala pong kasalanan sa pagpipinta. O ngayon, tingnan mo Percy Tabi. Naalala po ninyo yung ginawa ni Vice Ganda na pambabastos kay former President Duterte. Marami pong nag-react doon. Pero ano ang ginawa ni Percy Tabi? Tinawanan niya si Tatay Digong. No? Ito, matanda na si Tatay Digong, 82. Tinutolerate niya si Vice Ganda. Ito yung pangyayari noon kay Vice Ganda. Nothing beats a jet from Honolulu. Right now, from Manila to West Philippine Sea by jet. Get unlimited water bonding from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DGS only. Big allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan mga putang ina niyo. Tingnan mo yan ha. Ngayon, Percy Tabi, tinundina mo ba itong si Vice Ganda na gumagawa ng kakatawanan laban minamak si Tatay Digong, 82 anyos? Anong ginawa mo, Percy Tabi? Ito yung ginawa mo, inayupa ka. Ayan Speaking truth to power is most potent when it makes people laugh. Ibig sabihin, tagos na tagos at tusok na tusok. Laughter is not only the best medicine, it is also the best wake-up call. Mabuhay ka, Meme Vice Ganda. Maraming salamat sa pagpapatawa ng may pagmumulat at paninindigan. At kung sakali mga persona non grata ka, carry lang yan. Dahil sa aming puso, Meme Vice, ikaw ay persona bonggang-bongga. Sa inyo, tusok na tusok, pasok na pasok. Ang inumin nyo, yung pambabastos ni Vice Ganda, tusok na tusok sa inyo. Pero yung ipininta yung mukha mo, iyak ka. Natawarin kami sa pagpipinta ni Richard Art at ni Boy iyak. Laughter is the best medicine. Huwag nyo kaming parahin sa aming kaligayahan. Ikaw nga, hindi naman namin pinapara. Bahala ka, mangbastos. Bahala ka. Pagtawanan mo si Tatay Digong mga Duterte. Pero kami, hayaan nyo rin kami na pagtawanan kang hinayupa ka. Kung yung mga iyakin kayo, huwag mong gawin. Sa iba, ang ayaw mong gawin sa'yo. No, tama. Ito pa, yung ginawa niya kay Bato. Ang inumin talaga naman. Kayo lang pala ang pwedeng gumawa nito. Ayan pinagtatawanan niya si Bato. Run! Hala. Tawa na, iyak later. Yun yung pong nadula si Bato. Pinagtawanan niyang hinayupak. Tingnan mo. Yan talaga ang dapat kasampahan ng kaso niyan. Kasi may video yun. Yung isang senador, mambabatas, nung tumakbo dahil hinabol ng NBI ni Matibag, nadula sa agdanan, pinagtawanan mo. So yan, okay lang sa'yo? Hindi ka pwedeng kasuhan? Yan, hinayaan ka lang ni Bato. Sinampal ka ba? Hinayaan ka lang. Yan talaga ay nakakasakit ang ginawa mo. Pinagtawanan mo yung tao, nadulas na nga, imbis na tulungan mo. Imbis makano ka ng simpatiya, pero anong ginawa mo? Binastos mo pa. So ngayon yung simpleng art, umiyak ka, ito pa. Panoorin natin yung kabastusan niya. Ito, kay Edwin Robin. Ang nakakatawa dito, paano masasabi ni Sen Robin na hindi niya itinakas si Sen Bato? Inamin niya na siya mismo ang nag-udyok na umalis ito sa Senado at siya pa ang may-ari ng getaway vehicle. Baka na FOMO si Sen Robin kay Digong at Bato. Ayan tuloy, na-violate niya ang Article 70 ng Rome Statute on offenses against the administration of justice dahil sa pag-obstruct niya na enforcement ng ICC warrant. Imbes na maging palusot, nagmistulang confession ng pahayag ni Sen Robin. At the very least, our authorities should investigate and question Sen Robin on the whereabouts of Bato and file the necessary charges. Isang kahihiyan ng pagkakanlong ng ilang senador sa taong nagpapatay ng libu-libong Pilipino. Tingnan mo. Huwag na sana madagdagan pa ito nakakahiyang pagsasalaula sa katarungan at karapatang pantao. If the government is serious in capturing this fugitive, then a nationwide manhunt is absolutely necessary. Tayo na, yung salita mo ang ginagamit pa nagpapatay ng maraming tao. Mga akusasyon pa nga lang yung mga pinagsasabi mo. Grabe ka So ngayon, ginantihan ka lang ng drawing, iyak. Ito pa, Percy Tabi, yung ginawa mo, ayan pinaalala lang namin kabastusan mo. Meron ka pang pautot na Merry Crispiatos pang nalalamang hinayupa ka. Merry Crispiatos ha. Drawing ka lang ni Richard Art, iyak ka. Kaya si Boy iyak, natakot dinilit niya yung drawing niya, pero kakasuhan ka daw, Boy, iyak. Okay. Ito pa, dinala pa talaga ninyo sa session hall ng kongreso yan, Okay ba? Matino ba yung pag-iisip ninyong tatlo? So hayaan lang ba namin yung kabastusan ninyo? Ayan na nga yung sinabi natin, hindi lang po kayo yung may karapatan na mamuna, mag-criticize,
kundi lahat ng mga Pilipino entitled sa criticism. Kung murahin ka dahil sa ginagawa mo dyan, political stand mo, dyan sa Kongreso, puta subiit, tanggapin mo, wag kang mangyak dahil ang tindi mo naman mga ano eh, mambastos kay Tatay Digong eh. O bakit ba yung merong D-days doon na nakaharap ka doon sa Bagyo? Oh, harap-harapang pinahiya ka, may nagawa ka ba? O ito, pakinggan natin. Duterte, 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 Duterte. Pumunta ng Bagyo para makantsawan lang. Humingi ka pa. Again, yung political caricature ay hindi po yan labag sa batas. Wala pong illegal. Yung sinabi niya, nandamay lang siya ng PWD, cancer survivor, wala namang binanggit doon si Richard Art, no? Na para ito sa mga PWD, model niya si Percy Sindanya. Walang ganun. That's part of freedom of expression. Kayong mga artist, okay lang. Gunyo yan. Maganda nga yung mga artist ngayon, ang maganda din yung pulutan, yung mga politikong naglilima sa kaban ng bayan. Kasi kung ayaw nyo naman mag-rally sa kalsada, that's part of democracy. No? Freedom of expression, freedom of speech. Dahil pag nag-rally ka sa kalsada, baha, lulubog sa baha, sige gamitin nyo yung talent ninyo. Gawan nyo ng political caricature itong mga kawatan sa kaban ng bayan. Kaya ikaw, Percy Sindanya, huwag kang iyakin. Dahil alam ng taong bayan, bastos kang bunganga ka rin. Matindi ka rin mambatikos, mag-criticize sa mga Duterte, kay Inday Sara, kay Tatay Digong. Tsaka yung kasamahan mo, yung mga taga-UP, gumagawa ng effigy ilang beses sa isang taon. Gumagawa din ng caricature against mga political enemies ninyo. Mga political counterpart ninyo, ang paborito ninyo mga Duterte. Utang inang iyakin mo, hindi umalis ka na lang sa pagkapolitiko, pagkakongresista, at maging pribadong tao ka na lamang para hindi ka mapulutan sa social media. Kayo lang palang marunong gumawa ng caricature, marunong din ang mga kakampi ng mga Duterte. Ako hindi ko alam kung mga DDS ang mga to. Pero that's part po ito ng content nila. Parte po yan ng content ng mga content creator sa social media. Para sa akin, hindi po illegal ang paggawa ng caricature. Yung ginawa nga ho ni Coast Guard, sino tong hinayupak na mukhang kalwaran yung ilong. Pareha lang kami. Mas matindi naman yung hinayupak na yun. Yung si Tariela, caricature sa kay President Xi Jinping. Pinarusahan ba tayo ng China? Wala naman. That's part of political part ng politika. Ikaw kung ayaw mong magawa ng caricature, resign ka na lang pagiging kongresista at maging pribadong nabingi ang pangaka na lang.